Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Isang mapagpalang pagbati po ngayong umagang ito ng Biyernes, isang maulan, makulimlim at nga po malamig na umaga ng Friday. Ito po ang programang Global na Tayo at ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin ang buong pwersa ng Global na Tayo team. Mula po sa ating Master Control si Milo Janela, sa ating Wirecast si Hero, and of course sa ating live audio streaming si Erwin Peñano, and of course ang ating producer for today si Mr. Jerome Toledo. Ako naman ang inyong lingkod, Ray Sampang. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami po ay isa sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services na nasa ilalim ng patnugot ng Presidential Communications Operations Office. Kami po ay nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din po sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service at sa ating live real-time audio streaming sa ating pong live audio streaming yan ng Radyo Pilipinas World Service. I-download nyo lamang po ang ating eBox PBS Radio Receiver app. Sa inyo pong cellphone, kung kayo po ay may smartphone, punta po kayo sa Google Play. At kung kayo naman ay may iPhone, pumunta lamang po kayo sa App Store. At doon, i-search nyo lang, i-browse nyo lang eBox PBS Radio App Receiver. Ayan. Yung E as in elephant, V as in victory, O as in October, X as in Xerox. At kapag na-download nyo na po yung app na yan, itap nyo lang at makikita nyo na lalabas na po sa pamamagitan ng tile icons ang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kasama na po dyan, of course, ang Radyo Pilipinas World Service. Tap nyo lamang po doon para mapakinggan nyo na ang mga programa natin dito sa ating himpilan. Magsisimula po ang ating programa, ang broadcast ng ating himpilan, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 up to 3 in the morning. Yan po, Monday to Friday. Kaya kung saan man po kayo parte ng mundo naroroon, kayo man ay nasa Middle East, kayo man ay nasa America, kayo man ay nasa Europe, o kayo man ay nasa Africa, saan mang continent na yan, basta meron kayong access sa inyong cellphone, sa inyong laptop, desktop, meron kayong shareable data, internet, anumang time zone, mapapakinggan nyo po ang ating mga programa dito sa Global na Tayo program. Alright. Ang bagyo po ngayon dito sa Pilipinas, no, sa mga sumusubaybay po sa ating mga overseas Filipino workers, yung ating mga Filipino migrants, saan man kayo dako ng mundo naroroon. Meron po tayong kinakaharap na bagyo ngayon dito sa Pilipinas. Ang pangalan po ng bagyo ay Krising. Siya ngayon ay nararamdaman dito sa may bahagi ng Northern Luzon, sa Region 2, Isabela, Tuguegarao, Cagayan, at later on today, baka hagupitin na nito ang Batanes area. Pero ramdam pa rin po ang epekto ng bagyong Krising maski hanggang dito sa bahagi ng Mindanao. Ganun po kalawak ang daladalang cloud band nitong bagyong ito. Halos sakop lahat ng Pilipinas yung cloud band niya. Kaya maski dito sa bahagi ng Mindanao ay nakararanas ng malupit na lagay ng panahon. May mga na-report na po tayong mga stranded na mga pasahero sa mga pantalan. Meron pang isang sumadsad na barko o vessel dito sa may bahagi ng Virac, Catanduanes. Mamaya po aalamin natin ang mga detalye sa kalalagayan na yan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero meron tayong mahalagang panayam ngayong umagang ito. Ito po kasi ay lumalaganap na, pinag-uusapan na dito sa bansa, sa Pilipinas, lalo na sa social media. Ito po yung 20%, di umano, 20% na tax sa mga nakadeposito sa bangko na 5 years or more, papatawan daw po ng buwis ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng 20%. 20%, okay? Yan ay sa likod naman ng mga naunang batas na hindi ito pinapatawan ng taxes. Pero this time around, papatawan daw po ito ng tax, 20% tax. Yung mga naka-deposito yung mga pera sa bangko,
halimbawa, pumalo, aabot ng halimbawa, naka-time deposit yan o ano man yan, 5 years and above, may tax daw po na 20%. Totoo ba ito? Totoo ba ito? Malalaman po natin yan mismo sa isang kilalang Universal Commercial Bank, ang Rizal Commercial Banking Corporation. Makakasama po natin ang kanilang Chief Economist, si Mr. Michael Recafort, ang kanilang Chief Economist sa Rizal Commercial Banking Corporation. Sir Mike, magandang umaga. Welcome po sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po, Mr. Ray, at sa inyong mga taga-subaybay. Nice to be back. Ayan, magandang umaga po. Ang balita ko, nasa Davao ka, Sir Mike. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa ating programa. Maski na ikaw ay nasa Davao. Po, okay po yung signal natin, Sir Ray. Okay naman. Alright. Sige, so diretso na ako sa aking katanungan, Sir Mike. Alam kong ikaw ay abala. So, bilang isang Chief Economist ng isa sa mga talagang kilalang commercial at universal bank dito sa Pilipinas, RCBC. May katotohanan ba dito sa lumalabas sa mga social media na papatawan ng 20% tax itong mga nakadepositong pera sa mga bangko ng may 5 years and above na nakadeposito? May katotohanan ba ito? Well, Sir Ray, hindi po totoo yung mga balita na iba yung mga maling balita po yung mga kumakalat, no? Mhm. Ang totoo po ngayon, wala naman yung yung i-buwis yung kinikita na interest. Hindi naman po yung principal. Mhm. Interest lang po na normally mas maliit po yung interest na kinikita, no? Mhm. Doon po sa maliit na interest na kinikita, nandoon po yung withholding tax na 20%. That's on the interest income na tinatawag sa mga deposito, no? At dati na po yan. Kumbaga, nakamulatan ko na po yan. Since the 90s, wala na pong bago. Dati pareho pa rin po, no? Kung tignan na yung mga kababayan natin, tignan yung mga passbook nila, no? Yung mga bank statement, sa ATM, sa mga checking account. Makikita doon, every quarter, yan, nagka-credit ng interest na kinikita, no? Okay. Sa deposit na balanse. Tapos, may withhold naman yung kaukulang buwis na 20% doon sa kita na interest. Sa maliit lang din naman. Pareho maliit. Oo, kaya, nandoon yun. Halimbawa, 1,000 piso. Ang palagay natin na ito, 1 year, no? Para mas simplify po, no? Ang kita sa isang taon, 3%, 1,000 pesos. That's 30 pesos po per year. So, although ang realistic po dito, every quarter yan, inuutay-utay. Pero Alright. sige, para for illustration purposes, para klaro po yung example, o 1,000 po yung pera, tapos yung kinita po na interest, 3% sa loob po ng isang taon. Yung buwis na papataw po doon, 20% ng 30 pesos lang, doon sa 30 pesos. Okay. So that's only 6 pesos na tax. So therefore, makikita natin yun sa mga balanse, sa mga bank statement, may kumita na 30 pesos, minus yung 6 pesos na 20% withholding tax. So yung neto na i-credit, 24 pesos. Doon lang po sa maliit na amount po. Yun, so malinaw. So malinaw ngayon na yung hindi mismo yung principal ang itatax ng 20%, kundi yung kinita na interest, yun lang ang papatawan ng tax. At itong tax na ito, tulad na nabanggit mo, Sir Mike, matagal naman na itong ini-implement ng mga bangko at pinapatupad din ng BSP. Ay, sorry, medyo nag-choppy lang po. Pero yun po yung pagkadinig ko po, yung lang, sa interest lang po yung maliit na amount lang. Hindi po doon sa principal. Never. Hindi po yun. Hindi po yun. Yung mga balibalita na doon lang po sa kinikitang maliit na interest. Doon lang po yung 20% withholding tax doon po sa example natin. Siguro po, pareho lang po yun mula noon, 1990, almost past, halos 3 dekada na. Tapos, ganun din. Itong ngayon, pareho pa rin. Sa mga hinaharap, pareho pa rin. Sa mga kababayan natin, lalo na yung mga masa, no? Yung mga common na yung ordinaryong Pilipino, wala pong kailangan ikabahala kasi dati na pong ginagawa yun. Yes, Ayun na po yung kumbaga mula noon at ngayon pareho pa rin, sa hinaharap pareho pa rin. Ngayon lang po, i-highlight ko lang po yung pagkakaiba dito sa MEPA bill. Sige po. Yung mga long-term deposit
no? Yung kasi meron pong exempted doon sa 20% withholding tax na kita. Sa yung long-term deposits, yung more than 5 years. Alam niyo po ba, exempted po yan dati. Oo. Kung kikita po ng interest yan, wala pong tax yan dati, yung above 5 years. Ngayon, dito po sa batas, pinareho na po ngayon. Pareho na, kumbaga para for i-simplify, 20% pa rin, mapapatawa na po ng 20% din yun. Kasi normally yung mga yung mga may long-term din nyo, may 5 years, no? Sino po ba yung mga Pilipinong gano'n? Yung maraming pera. Oo nga. Medyo angat sa buhay, yung mga mayaman. Yung mga ordinaryong tao, mga mamamayan, hindi naman po marami yung gano'n na 5 taon hindi gagamitin yung pera. Iaano lang doon. Kumbaga nakapark lang yung pera doon. Nakapark doon. At kikita ng interest, tapos dati po walang tax, ngayon 20% withholding tax. Matagal lang po, yun po yung isang yun po yung pagbabago. Yun, mararamdaman po yun yung mga medyo may kaya. Dahil kasi dati ganun po talaga, no? Matagal din po yung exemption na yun, no? Ngayon kasi matagal na po itong bill na to. Alright. Ano na yan, even before the pandemic, meron nga pong consultation sa banking industry, sa mga investment community, even before the pandemic, previous economic teams, previous administrations, kasama na po sa reform measures to simplify the taxation on passive income. Yun, okay. PIFITA po yung earlier version niya, PIFITA. Kumbaga, isi-simplify, kumbaga, para madali, this is part of the reform measures po kasi na make it more convenient for everybody. Okay. Parang dati iba medyo nakaka-ito nga naman, no? Yes, Hindi naman yun sa global best practices, no? Yes. Ganyan po, ngayon, 20% na lahat. Ito pa yung pagbabago na isa sa rate. Ngayon, agree nyo, bago pa po mag-pandemic yan, ngayon lang po napasa. Dati pa po yan. Tapos yung, kumbaga may consultation, may naman, matagal naman pinag-isipan yan, no? Kaya medyo may thought process yan, binabalansin talaga mabuti yung mga implikasyon nito, no? At kasi yung pakinabang din po niyan, magdudulot din po yan ng additional na kita sa ating pamahalaan na 25 billion pesos up to 2030. Kasi po, yung pamahalaan natin, budget deficit, mas malaki po yung ginagastos kaysa kinikita. So, kailangan niya rin ng mga reform measure tulad ito para, una, i-simplify, no? Kasi, para, dating gulo iba-iba no? Ngayon, i-simplify, tsaka mas rationalize yung taxation. Kumbaga, ang sinasubsidize yung mga may kaya. Yung mga mayaman. Napupunta yung incentives doon. Meron naman po kasi prinsipyo doon to encourage long-term savings dati, di ba? Kaya exempt sa tax yung more than 5 years. Pero hindi naman po kasi ganun karami yung mga mayayaman, pwede na gawin. Pero yung mga ordinary Pilipino, hindi, no? Kasi kung ulang pa po, bilhin yung 5 taon, hindi gagamitin yung pera. Yes, kumbaga, alright. Sige, at re-establish na lang natin yung communication natin with Sir Mike Ricaport. So, kumbaga mga kababayan, na sinasabi po dito ni Sir Michael Ricaport, para maging uniform. Ibig sabihin, yung pong mga nakalagay sa mga bangko, lalo na yung mga malalaking halaga, no? Yung mga may pera talaga na naglalagak sa bangko na hindi niya gagalawin ng 5 taon. Halimbawa, si Hero naglagay ng 1 milyon sa bangko at 5 taon niyang hindi gagamitin yun. So, kikita yun ng interest. Yung interest na yun ang tataksan, hindi mismo yung principal. Okay? At saka yung mga naglalagak lang ng 5 taon pataas. No? Ako, hindi ko kayang gawin yun, 5 taon. Hindi mo gagalawin yung pera. Paano kung magkaroon ka ng emergency? O, di ba? Okay? Alright, nagbabalik na. Nagbabalik na ang ating Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, si Sir Mike Ricaport. Sir Mike? Hello. Ayan. Okay. Sige po. Opo. Sige po. So, Sir Mike, masasabi natin na fake news itong lumalabas sa mga social media posts, maging sa mga usap-usapan ngayon. Fake news ito na itong 20% na ito paipapataw sa principal tsaka sa interest ng mga nakadeposito sa bangko. Ang papatawan lang dito yung mga nakalagak na 5 years and above na hindi gagalawin. Parang time deposit, mutual fund, ganun ba yun? Ayun sabihin po yun.
parang just to reiterate po, sa interest lang po talaga yung 20% withholding tax. Yung interest, yung maliit lang, hindi po doon sa principal, hindi po doon sa amount na dineposit, kundi doon sa interest na medyo maliit lang, pagkikita. Yun na po yung papatawa ng buwis. No? At ngayon, good na po ngayon, dati na pong ganun yun, big and small depositor sa peso. And ngayon, yung pinareho na po, yung kahit yung long-term na time deposit. Alright, na sige. more than 5 years. Na dati kasi, exempted po yun. Ngayon, tama po yun, Sir Ray. So, ito po yung tax talaga. Wala pong pagbabago at wala pong kailangan ikabahala. Alright. So, ayun kaya, klaro-klaro po yun, no? Tapos, yung pagbabago din po na isa sa dollar, yung dollar deposit. Okay. Nako, tama-tama. Yung deposit na tinatawag. Tama-tama. Guaranteed na deposit. Tama-tama yan, Sir Mike, dahil ang mga interesado dyan, ang ating mga overseas Filipino workers yung nagtatrabaho abroad, nagpapadala ng remittances. Sir Mike. Opo, Sir Ray, kasi ang dollar deposit, FCDU deposit, dati po, 15% yung withholding tax yan. Mas mababa. Okay. 5% kaysa doon sa 20% sa peso. Ngayon, ipinareho na po yun. Pinareho din. 20% na rin po yung tax sa interest din. Interest lang ng dollar deposit, ng FCD deposit. So, pati yung ibang deposit sa ibang currencies. No? So, dati kasi kahit nga noong late 1990s, naalala ko po yan, 7.5% lang po yan dati. So, mas mabigit na mas mababa pag dollar, pagka yung foreign currency. Tawag po doon, FCDU, Foreign Currency Deposit Unit. Kaya tawag po FCDU. O, mas mababa. Ngayon, through time, inangat, naging 15% itong huli, no? At itong pagbabago nito sa SIMEPA, ginawang 20%. Para i-simplify din po at patas sa lahat, mapa-peso, mapa-dollar, patas lang po yung taxation. Yun. No? Okay. Kasi, yun po talaga yung miti ito, no? I-simplify yung taxation, di yung iba-iba, parang magulo. No? Kaya ngayon, mas simple, mas madaling madaling implement. At saka, level playing field, patas, mapa-Pilipino, no? Malaki yung deposit, maliit yung deposit, no? Yung level playing field, lahat on equal footing. So, Yes, so 20% withholding tax sa interest, pare-pareho lang po, Okay. no? Ngayon, yung exemption na po dyan, yung mga foreigner, non-resident, tuloy pa rin po yung 15% nila na, yung mga foreigner, yung mga non-resident na foreigner na may FCD, may dollar account dito, tuloy pa rin po yung exemption nila. Yung not exemption, but yung mas mababa na 15% withholding tax. Hindi po sila covered sa pagtaas sa 20%, yung mga non-resident. So, ang lalabas dito, Sir Mike, kasi tulad nung mga lumalabas sa mga social media posts at sa mga kumakalat na usap-usapan, bawas pa rin sa kita nung pera na dinideposito. Applicable lang ba ito sa 5 years and above na account? Sorry, medyo nag-choppy lang po. Pero yung kanina, yung pagkaintindi ko po, yung tax exemption po dati, dun po sa 5 years and above lang. Okay. May tiering po yan, Sir Ray. 4 to 5 years, no, parang 12% yung tax nun. Pagka 3 to 4 years, 5% yun. Sorry. Pagka 3 to 4 years, ano siya, 12% tax. Alright. Yung long-term na peso deposit. No? Pagka pero sa pesos po ito, Sir Ray. Okay. Tapos yung 4 years hanggang 5 years na long-term deposit, yung tax po niyan, 5% lang. Alright. Tapos pagka more than 5 years, zero. Wala po silang withholding tax sa kikitain na interest. Yan yung dati. Yun yung dati. Yun po yung dati. Okay. Under SIMEPA law, starting July 1, lahat po yun, 20% na. Wala na Lahat po yung na. incentive. Lahat na. Wala na pong exemption. Kumbaga, they're on equal footing already. So, Okay. yun na po yun, yung sa peso. No? Kaya, on interest comes. Pero kung halimbawa, na mas maliit. ultimo ang sabihin natin, Sir Mike, halimbawa 1 year, 2 years, 20% pa rin ang tax dun sa kinita nila? Opo, noon. Pagka short term, kasi karamihan naman po talaga ng deposits. Yung overwhelming majority, may lang po talaga. Less than 1 year. Tira lang po yung mahaba na. Yan, yung more than 2 years, lalo na yung more than 5 years. Madalang lang po yung pagkakataon yan. So, nung araw po kasi, dati,
in-exempt po yan para i-encourage yung long-term na savings, no? Ngayon naman po kasi, yung SIMEPA, yun, pinarehas na lang po. Dahil nga po napansin din nila, kasi dapat yung taxation is progressive. Meaning to say, yung mga mayayaman, hanggat maaari, may ability sila magbayad ng WIS, no? Sige, it was a delicate balancing act na i-encourage yung maraming long-term na savings, long-term deposits. Pero ang nakikinabang talaga yung may kaya at yung may capability na magbayad ng WIS. No? Middle class, yung mga higher income brackets, no? Kaya parang wala pong incentive doon sa mga mahihirap, sa mga masa. O, pareho lang. Wala naman po nakakaipon ng ganung katatagan. No? Yung malalaking amount. So, parang in such a way, kung iisipin natin, teka, parang nasa-subsidize yung incentives na ibibigay sa mga mayayaman. Lalo pa silang yayaman. Ganun mangyayari. Kung large amounts, no? Ibig na, samantalang sa mga lahat na lang, 20% withholding tax. Yung mga, lalo na yung lahat ng, di ba, yung halos karamihan ng yung mga depositors sa Pilipinas, nagbabayad ng 20% withholding tax. Tapos sila itong mayayaman, sila itong maraming pera. Damakmak ang pera, hindi sila nagbabayad ng buwis. Ngayon. Parang ganun po yung nangyari, Sir Ray. Yun, kung narinig ko po mabuti, medyo nag-choppy po. Pero yun po kasi yung dapat noon kasi nagbabayad naman talaga in-exempt, di ba? Ngayon hindi na nagbayad noon in-exempt. Ngayon parang napag-isip-isip kasi budget deficit din yung pamahalaan, mas malaki yung gastusin ng pamahalaan kaysa kinikita, so umuutang. Ngayon nagbibigay pa ng incentive doon sa mga kaya magbayad ng buwis. So ang importante dito, yung mga masa, yung mga ordinaryong Pilipino, nagbabayad ng 20% withholding tax sa interest na kinikita nila. Hanggang ngayon at sa hinaharap. So, wala pong pagbabago yun. Ang pagbabago lang ngayon, i-rationalize po yung doon sa mga mas may kaya, yung mga long-term na deposit, yung exemption po doon. Dahil dapat ang konsepto po, yung prinsipyo sa taxation, progressive. Yung mga mas may kaya, sila they should pay their commensurate share of the taxes for nation building. Kaya yun po yung prinsipyo po doon. Tsaka, principles of equity, principles of fairness, di ba? Yung ano po talaga yung nararapat, di ba? When it comes to yung fair and just, di ba? Siyempre, that's for the interest of the country. It's upholding the public interest, di ba? Alright, sige po. Kailangan, kaya kasama rin po yun sa fiscal reform measures. Noon pa po yan. Bago pa po mag-pandemic, talagang matagal pong panaisipan din yan, no? Iba-ibang economic team na yung nag-handle yan, iba previous administration din, officials, and so on. And, pero siyempre, meron sa SIMEPA, meron din pong key highlights. Like, hindi lang po sa deposits, pati rin sa investment, like stock market. Yung tax stock market transactions, binaba po yan. Dati, 0.6% ng notional amount, yung mismong transacted amount. Ganito yung sa stock market. Ginawa na lang pong 0.1 yung tax. Yes, totoo yan. Meron po mag-i-invest ng 100,000 pesos sa stock market. Ultimano, kakantasan niya ng 0.6%. 600 pesos, babayad siya ng tax. Bibili lang siya ng shares of stock puno na, Sir Ray. Ngayon, binaba na po yun, yung 100,000 na i-invest sa stock market, yung tax na lang po ngayon, 100 pesos. Okay. Sige, Sir Mike. 600. Okay. Sir Mike, medyo we're running out of material time pero napakahalaga po nito na pinag-uusapan natin. At least malaman lang natin na itong lumalabas sa mga social media na ito tungkol dito sa 20% tax on deposit sa bangko 5 years and above. Ika nga lahat na kasi lumalabas kasi dito dun sa mga social media posts ika nga 20% including principal at saka yung and of course yung basta yung nakalagak sa bangko wala yan, those are fake news, hindi totoo yan. Ang gusto lang gawin ng gobyerno rito is to make the taxation more efficient and more fair to all. Mayaman man, malaki man na nakalagay sa bangko o maliit man na nakalagay sa bangko, pare-parehas lang ang taxation to be fair sa lahat. Maraming salamat, Sir Mike. Thank you very much sa oras na ibinigay mo sa amin dito sa ating programa. Thank you very much, Sir Mike. Maraming salamat po, Sir Ray, at sa inyong mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Ang ating pong RCBC
Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist, Mr. Michael Recaport. So yung sagot po doon sa mga katanungan, totoo ba yung ikang 20% tax na ipapataw? Ano po? Sa kabilang banda, totoo, may 20% tax. Pero 20% tax doon sa mga, yung mga 5 years, no? Yung mga 5 years na nakalagak ang pera, yung malalaking halaga, okay, yung mga mga ala bilyonaryo mga Pilipino, mga milyonaryo, multi-millionaires na mga Pilipino na naglalagak ng pera sa bangko. Kumbaga tinatawag kasi nila doon parking eh. Pinapark mo yung pera mo sa bangko para kumita ng interest kung hindi mo pa alam kung anong gagawin mo doon sa pera mo. Halimbawa, may 5 million ka. Wow, laking halaga nun 5 million pesos. Papark mo sa bangko para kumita ng interest dahil hindi mo pa alam kung anong gagawin mo doon. Biruin mo. Hindi mo alam kung anong gagawin mo sa pera mo. Halimbawa, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon man yan. Yung mga malalaking kumpanya dyan, malalaking mga negosyante dyan, di ba? Hindi nila alam kung anong gagawin nila sa pera nila. Ipapark nila sa bangko para kumita ng pera. Hindi pala natatax yun. Yun lalo na kung ita-time deposit mo siya ng 5 years and above, hindi pala taxable yun dati. Ngayon, sa pamamagitan nito si MEPA na ito, papatawan na rin sila ng buwis na 20%. Siguro kaya yung mga masasaktan yung mga yung mga malalaking pera nakapark sa bangko na 5 taon. Pero anong purpose ng tax na ito? Ayon nga po kay Mr. Recaport ng RCBC, to make taxation level fair to all and efficient. Fair, efficient to all. Diba? Hindi lang sa mga maliliit. Kasi lumalabas po kasi, yung mga maliliit na deposito, merong tax. Pero yung malalaking halaga na nakapark sa bangko, na nakapark hanggang 5 o mahigit pang taon, hindi tinatax. Ngayon po, sa pamamagitan ng bagong batas na ito, yung malalaking pera na nakapark sa bangko na yan, kung kanino man sila, kung sino man ang may-ari ng mga yan, magbabayad na po kayo ng 20% tax. Okay? Maliwanag po yan. Alright, yan po ang ating edisyon ngayon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.